Nakakapagod naman 'to, te. Parehas pa tayong walang trabaho, Diyos ko. Parang hindi rin masyadong pumapatok 'tong vlog natin, eh. Ang dami rin kasing gumagawa ng mga food vlogs. Ang hirap kumita. Sa totoo lang ha, nahihirapan na akong buhayin ng mga kapatid natin. Bakit ba kasi ang agang nawalan ng mama at papa, eh? Sa atin tuloy naiwan yung responsibilidad. Tama lang kaya na sa food vlogging natin pinuhunan yung naiwan nilang pera? Nagrereklamo ka ba, Yana? Natural lang yan kasi pamilya tayo. Saka kinakaya naman eh. Hintayin mo lang. Kikita rin to, promise. Mas mabilis ang pera dito, kaya tama lang to. Tsaka hindi rin naman tayo nakapagtapos. Mahihirapan lang talaga tayo makahanap. Kunting tiis lang, kumikita naman kahit papano eh. Pero Ate Jade, hindi ka ba nagsasawa? Hindi ka ba nagagalit na hanggang dito na lang tayo? Na parang hindi umuusad ang buhay natin? Ikaw, pag-aasawa na kaya yung edad mo? Ako naman, napag-iiwanan na rin ng mga kaibigan ko. Nakakaingit kaya, hello? Tumigil ka nga, Yana. Wala naman tayong choice. Uunahin ko pa ba yung love life at barka-barkada na yan? Nagugutom ang pamilya natin. Alam nga namang hayaan natin sila mamatay sa gutom, hindi ba? Ano, iiwan natin sila? Hindi naman sa ganun ate, pero Ay nako, Yana. Itigil mo yan. Bebengga ka na sa akin. Pamilya mo nga ang isipin mo. Pagod lang yan, Diyos ko. Magpahinga ka na lang. At magpaplano pa tayo sa susunod na iko-content. ewan ko ate, basta sinasabi ko lang naman sa'yo yung nararamdaman ko para alam mo. Tawag? Sino yan ate? Hindi ko alam, number lang eh. Sasagutin ko ba? Sige te, pero sino kaya yan? Hello po, sino po sila? Hello, magandang araw sa inyo. Matanong ko lang, kayo ba yung magkapatid na nagbe-video ng mga pagkain online? Baka fan natin to, Yana. Opo, kami nga po yon. Ano pong atin? Ako pala si Telly. May karinderya kasi ako rito sa Libleb, dito sa Barangay 36 sa Lebid. Malapit sa bundok. Alam niyo naman yon, hindi ba? Saan daw? Doon yata sa pinakadulong bayad. Ganun po ba? Ano ho bang gusto niyo mangyari? Bale, kasi gusto lang naming i-feature niyo yung mga pagkain namin. Kumbaga, para dayuhin pa ng iba. At saka, maganda kasi yung pwesto namin eh. Sariwa ang hangin. Kasi nga mapuno at magubat. Pero, safe naman dito mga iha. Ate, parang nakakatakot naman. Baka malayo tapos gubat pa. Baka pagkakataon na natin to. Mukhang blessing to, Yana. Aling Selly, sige po. Pero paano po yung magiging kita namin? Iba po kasi yung ganitong content. Kasi sasadyain namin kayo. Tapos, kayo rin po yung kusang nag-contact sa amin. Kumbaga, kayong may kailangan. Kaya... oo naman, Iha. Oo naman. Alam ko naman yung kalakaran sa pagbablog. Handa naman ako magbayad eh. Pwede bang padalhan tong number nyo na to? Bibigyan ko kayo ng gagastusin nyo sa pamasahe. Saka konting pauna na rin. Ayos ba yon? Ate, sigurado ka na ba dyan? Ate! Yana, content na yung lumalapit sa atin, oh. Tatanggi pa ba tayo? Aling Selly, sige ho. Okay naman po tong number na to. Maraming salamat po. Makakaasa po kayo sa amin. Sabihin niyo lang po sa amin if ready na po kayo. Ay nako, pwede ang karinderya namin kahit kailan. Kahit bukas magsimula na agad kayo para makilala na rin namin kayo agad. Sige po. Pwede naman ho. Mag-aayos lang po kami ng mga gamit namin. Sige, Iha. Ikaw nga ba si Jake? Opo, ako nga po. Paano niyo po nalaman? Lagi kasi ako nanonood ng videos niyo. Nakakatuwa kaya nalala ko ng mga boses niyo. At yung bumubulong-bulong. Yan ba si Yana? Huwag ka matakot, Yana, ha? Kahit liblib to. Walang mangyayaring masama sa inyo, pangako yan. Hala ka, Yana, narinig ka pala ni Aling Selly. Pasensya na po Aling Selly, medyo takot lang. Hindi mo kailangan matakot, Iha. Hindi naman kami nangangain. Sige po, Aling Selly. Text-text na lang po, ha? Gusto rin po sana naming malaman kung paano pumunta sa inyo.
Yung detailed instructions po sana ng mga sasakyan namin. Oo, Jake. Ite-text ko naman. At saka isa-send ko na rin sa'yo yung pera. Sabi lang kayo kung kulang yung paunang bayad nyo, ha? Wala namang problema sa akin. Sige po, Ale. Ay nako, tita na lang ang itawag nyo sa akin. Nakakatanda yung Ali eh. Ay, sorry po. Sige po, tita. Maraming salamat po ulit. Bye-bye po. Bye, Jay. Yana. See you. Ay, sa wakas si Ana, sa wakas! Turning point na to, panigurado. Pero ate, masama yung kutob ko rin sa lugar eh. Masyado talagang malayo, saka baka delikado. Ano ka ba? Sinabi na nga ni Tita Selly na safe dun eh. Pero mahirap pa rin magtiwala sa kanya. Ang weird kaya na siya yung lumapit sa atin. Yana naman. Hindi ba pwedeng destiny ang may gawa nito? Alam ni Lord na naghihirap tayo kaya binigyan niya tayo ng blessing. Di ba nirereklamo mo yung pera kanina? Ngayong nandito na, saka ka naman naggaganyan. Ang hirap mo naman ispilengin. Iba lang kasi talaga yung pakiramdam ko, ate. O baka may masamang mangyari sa atin dun. Ay, ano ka ba? Mayos ka nga. Rare opportunity na to, oh. Saka, alam kong papatok to. Kasi may kasamang adventure. Ay, nakalimutan ko palang itanong kung ano yung mga pagkain i-video natin. Pero, di bali na. Tatanungin ko na lang. Umayos ka Yana ha, itigil mo yan. Sorry ate, iniisip ko lang naman ang kaligtasan natin eh. Huwag ka nga mag-alala. Kasama mo ako, akong bahala. Kapakanan din ng pamilya natin to. Sige na, mag-ready ka na. Bukas na tayo babiyahe. Tanghali pa lang naman eh. Kaya makakapag-ayos pa tayo. Kakausapin ko muna si Tito para bantayan itong mga kapatid natin. Sige na. Ay, sige na nga. Wala rin naman akong choice eh. Basta ate ha, if may weird doon, uwi na tayo kagad. Hindi dapat tayo magtagal sa mga liblib. Mahirap na. Oo naman, alam ko naman yun. Pero maghanda ka na lang pangatlong araw just in case. Maghahanda rin ako mamaya. Uy, pumasok na yung pera, Yana. Grabe, ang laki naman ng pauna. Ayos talaga si Tita Selly, mukhang may kaya siya. Talaga ate? Oo nga, ito oh. Oo nga no. Grabe ang laki nga. Mukhang mag-uulam tayo ng masarap mamaya ah. Makakahulog na rin tayo sa utang ate. Ay sana pumaldo nga tayo rito. Sabi sa'yo eh, blessing talaga to. Woohoo! Thank you, Lord! Ito na yon Yana. Ito na talaga yun. Di ba nga, everything happens for a reason? Sana nga ate, sana nga. Tuwang-tuwa talaga kami ng kapatid ko kaya mabilis din kaming nakapaghanda. Ngayon, handa na rin akong magpakilala at bumati sa inyong lahat ng magandang araw. Ako nga po pala si Jade. Disclaimer lang muna, hindi ko totoong pangalan nito at lahat ng ginamit ko rito. Pati po ang mga lugar na nabanggit ay hindi katulad ng sa totoo. Bilang protection po sa identities namin. Sana po'y maintindihan nyo at huwag din kalimutang i-like ang video dahil alam kong magugustuhan nyo ito. Pero may early question lang po ako. Sa tingin nyo, kikita nga ba kami sa huli o hindi? I-comment nyo po ang mga sagot, tapos balikan nyo sa huli. Babasahin ko rin po kung tama ang hula nyo sa kwento namin. O siya, itutuloy ko na po sa sumunod na madaling araw. Sinimulan na naming bumiyahe papunta sa liblib at magdidilim na ng kaming makarating. Grabe. Malayo-layo pala talaga to, no? Halos buong araw tayong bumabiyahe, Diyos ko. Talaga nga namang liblib na parto ng Lebid. Ate, maggagabi na. Tama kaya itong napuntahan natin. Ba't ganun? Sinunod lang naman natin yung sinabi ni Tita Selly sa text eh. Sumakay tayo ng bus, tapos jeep, tapos 2 tricycle. Sabi naman ng tricycle driver, dito raw yung daan pa Karinderya. Mukha namang tama kasi pagubat na to, di ba? Iyon na nga eh. Hindi ka ba natatakot dito ate? Ba't kasi madaling araw tayo umalis sa bahay? Sana pala gabi tayo umalis doon para umaga sana. Dumating na tayo dito. Eh, hindi ko naman alam na tatagal ng ganun yung biyahe. Kaya mo na nga, nandito na tayo eh. Ika na, magtatanong-tanong na lang tayo.
As if naman may matatanungan tayo rito mukha nga walang katao-tao oh. Ang lalayo kayo ng mga bahay. Ate, huwag mo kong iiwan ha. Kinakabahan talaga ako Miral na naman yung pagka-OA mo. Mayos ka nga yan. Tara na, Ate, teka lang naman. Ang bilis mo naman lumakad. bilisan mo kasi. O tingnan mo, may ilaw naman yung daan oh. Tama lang yung daang to for sure. Pero ate, bakit ganun yung hangin? Hindi mo ba ramdam? Parang ang bigat-bigat sa yung amoy. Ang sakit sa ilong. Naku Yana, normal lang yan sa mga gubat. Hindi lang tayo sanay. Baka ganito lang naman yata talaga, di ba? Ate! Ate! Ano yun? May kumakaluskos saka may umaalulong. Ano yun? Diyos ko! Yana naman, hangin lang yun. Saka, baka may asong ligaw lang, ano ka ba? Para ka namang bata? Wisit. Hindi kasi ako mapakali, ate. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ang weird ng pakiramdam ko. Nanliliit yung paningin ko. Parang gumagalaw yung mga puno. Shit! Ba't naman liliit yan? Dito ka nga, Diyos ko naman. Kasama mo naman ako, matatakot ka pa. Sige na, lumakad na lang tayo. Lumalakad naman ako, ate, pero ang bigat-bigat talaga. Tingnan mo, may mga karatula pa, tapos yung mga puno, may mga nakaukit na kung ano. Tingnan mo! Ang creepy ng triangle na may 36 sa gitna. Tapos doon, may nakabaligtad na krus. Saka may mga nakasulat na hindi maintindihan. Huwag mong pansinin yan. Posible naman na baka barangay 36 yung nasa tricycle. Saka malay mo naman, sinulat lang ng mga bata yan dito. Kaya mo yan. Bilisan mo lang maglakad para hindi tayo gabihin. Mukha namang malapit na rin tayo Nakikita ko na yung mga kabahayan Sure kaya na yan na yun? Ay sana yan na nga. Ang creepy niya talaga dito sa gubat Promise yan na yun. Makakatikim na tayo ng... Teka. Yana, ano yun? Ate! Ate! May kumakaripas, ate! Ate! Tumabi ka, Yana. Dito ka sa likod ko, bilis. Nandiyan na may tumatakbong babae, matanda. Ano kaya nangyari? Hayaan mo na lang, ate, please. Iwasan na lang natin. Shh, Yana, huwag ka maingay. Papalapit na siya. Mali! Mali! Hindi nyo alam ang pinapasok nyo! Lungga ng mga demonyo! Ate, tumigil siya. Anong sinasabi niya? Anong gagawin natin? Teka, natural kakausapin ko. Manang, ano pong atin? Ano pong sinasabi nyo? Matitikman ninyo ang pait ng isang anak. Nakarumal-dumal pinaslang. Walang katarungan. Matitikman yung kapangyarihan ng mga nakalimot sa mga alaala. Ate, anong sinasabi niya? Ewan ko. Baka naman wala lang to sa sarili. Wait. Manang, nagkakamali ho ata kayo. Sige ho, mauna na ho kami. Sa ngalan ng mga bulong, sa tapang ng mga hindi takot, may rason ang lahat. Mga kalansay, ang dahon, mga kaluluwang naghihikahos. Sa kapangyarihan ko, matatapos ang kadiliman. Ate! Meron sa matandang yun. Huwag mo isipin yun, Yana. Sila yata yung tuktok nun. Tingnan mo, bigla na namang nagtatatakbo. Ay, halika na. Pero ate, hindi ka ba kinakabahan doon sa mga sinabi niya? Parang may laman, di ba? Ang lalim-lalim. Baka may ibig sabihin siya, baka binabalaan niya tayo, hindi kaya? Ay, naku, Yana. Maniniwala ka ba dun? Wala naman sa tamang pag-iisip yun. Kalimutan mo na yun. Halika na. Parang naaamoy ko na yung mabangong pagkain Nandito na yata tayo. Gabi na noon at konting lakad pa ay nakarating na rin kami sa baryo sa wakas. Layo-layo nga ang bahay, pero mukha namang moderno. Sementado ang ilan.
May kuryente rin sa lugar. Sa may bandang gitna may malaki pang bahay na pinanggagalingan ng nakakahumaling na usok. Doon din may mga tao kaya sigurado kaming yun na ang karinderya ni Tita Selly. Hanggang sa magpakilala kami. Good evening po. Dito po ba yung karinderya ni Tita Selly? Dito nga. Bakit? Ate, mukhang suplado yung matandang lalaki. Hala, Tumigil ka nga. Nandyan po ba siya? Pakisabi nga pong kami yung mga tinawagan niya mga food vloggers. Ako po si Jade at ito po yung kapatid ko si Yana. Kayo pala yun. Aba, tatagal ninyo. Opo eh. Malayo po pala to. Teka, maupo kayo, tatawagin ko ang asawa ko. Sele! Sele! Andito na yung mga hinihintay mo. Asawa pala ni Tita Selly yun, Yana. Mukha namang mabait. Baka sadyang tahimik lang. baka nga ate. Pero nagtataka ako doon sa mga kumakain. Parang hindi na bago sa kanila na may dayo, oh. Hindi tayo pinapansin eh. Saka parang seryoso sila, no? Yana, ang dami mo naman napapansin. Baka marinig ka nila. Tigilan mo nga yan. Andiyan na si Tita Selly, oh. Kulubot na rin pala yung balat niya. Pero makinis at maputi. Wow! Magandang gabi po, Tita Selly. Ako nga, Jade, tama? Opo. At ikaw si Yana. Opo. Ay nako, buti na lang at nakarating na rin kayo. Akala ko hindi na kayo sisipot eh. Hindi po. Hindi naman po kami ganon. Seryoso kami sa ginagawa namin, tita. Ay, salamat naman kung ganon, Jay. Nagkasya naman ba yung pera? Opo, tita. Sobra pa nga po eh. Di ba, Yana? Opo, tita. May pangkain pa ho kami. Yaan nyo. At dadagdagan ko naman yan after ng magiging trabaho nyo rito. Ano pang hinihintay natin? Ibaba nyo na muna mga gamit nyo dyan sa may baba ng upuan. Ipapatikim ko na sa inyo yung unang pagkain pinagmamalaki ko. Ang Soup 36. Patok to dito, Jade, Yana. Magugustuhan nyo to. Lalo na't pagod kayo sa biyahe. Yun po ba yung mabangong usok? Amoy masarap nga po. Saka takam na takam din tong mga kumakain, oh. Sa sobrang sarap, hindi na makapagsalita eh. Siya nga, ganyan talaga ang mga customer kong yan. Tahimik lang. Yan nyo yung mga yan. Grabe, nakaka-excite. Yan na, set up mo na yung camera, dali. Huwag na natin patagalin to. Aba, dapat lang. Istong, kunin mo na nga yung sabaw at dalhin mo rito. Dali. Sige, Sele. Teka lang, Jade at Yana ha. Sige po. Ayos lang po. Tita Selly, sisimulan na po namin yung vlog, ha? Oh, sige. Hello guys, it's your girl Yana and here's my Ate Jade. For today's foodie episode, dinayo namin ang kilalang karinderya sa liblib na baryo ng Barangay 36 dito sa Lebid. Grabe! Adventure talagang episode na to. And before we dig in sa first food na titikman at pinakahihintay namin, make sure to like and comment to this video, okay? And mukhang naglalakad na ang masarap na sabaw. Siya nga pala, andito si Tita Selly at ang kanyang asawa na may-ari ng karinderyang ito. Mag-hi po kayo! Yana. Huwag yan. Huwag na. Teka, Yana, stop mo muna. Bakit po? Pasensya na. Medyo camera shy kami ng asawa ko eh. Huwag niyo na kami isama. Kahit na mga pagkain na lang. Ang importante matikman niyo yan at ma-review. Sige po. Sorry po, tita. Ikakat naman po namin. Don't worry po. Sige, salamat. Pero sasagot naman kami kung may mga tanong kayo. Nandito lang kami sa harap niyo. Sige, Yana. Start mo na ulit yung pagre-record. Recording na, ate. So, here's the soup, guys. Look! Makikita niyo pa yung usok. How I wish malalanghap niyo rin ang napakasarap na amoy na to. At mukhang masarap din ang mga laman. Naninilaw-nilaw pa, oh. Grabe. They call this Soup 36, from the name of the barangay itself. At ano nga po ulit ang lahok nito, Tita Selly?
Ginisa at pinakulo ang ulo yan, mga iha. Ulo? Oo, ulo, utak, maskara, tenga, mata at bungo ni Jay ang laman niyan. Ate, anong sinasabi nila? Ate, Po, anong Jay? Sino pong Jay? Tingnan niyo nga yung mga itsura nila, Estong, oh. Oo nga, at gumagana pa rin talaga yung kalokohan mo. Si Jay ang tawag namin sa kinatay naming baboy. Fresh kasi galing sa babuyan namin. Kaya talagang authentic. Inanda namin para sa inyo yan eh. Uh, Kinabahan ako dun ah. Siya na rin oh. akala ko po kung ano eh. Ano ba kayo? Ba't ko naman kayo pakakainin ng kung ano? Sige, natikman nyo na mga iha. Okay guys, dyan lang muna kayo sa tabi ha. Here we go. Oh, grabe, ang init. Sakto sa malamig na hangin dito sa baryo. And in fairness, authentic nga ang lasa. Ang sarap ng ulo ni Jay. Kumusta, Yana? Legit, masarap nga. Salamat po rito, Tita Celia at Tito Istong. Juicy din yung laman, grabe oh. Sige lang, kain lang kayo dyan. Masarap talaga yan. Hindi na namin alam ang sasabihin, guys, sa sobrang sarap. Our reactions say it all. Kayo na ang bahalang humusga. Tuwang-tuwa kami sa nalasahan hanggang sa paubos na ang sabaw sa mangkok. Nang biglang may kakaibang naramdaman si Yana. Sino ka? Ate! Ate! Ano yun, ate? Yana! Yana, ano nangyari? Oh, ba't natapon ng sabaw, Yana? Ano nangyari? Kasi po, may biglang kumislap doon sa kutsara ko. Lalaki. Mukha ng lalaki. Mukha ng lalaki? Anong magkakamukha ng lalaki dyan, Yana? Baka naman namamalik mata ka lang, iha. Baka ilaw lang yon. Wala namang tao sa likod mo eh. Hindi po. Malinaw talagang mukha ng lalaki yun eh. Nako, Yana. Baka naman bumabawi ka lang ng prank sa amin. Baka naman refleksyon ko lang yung nakita mo o refleksyon ng mukha mo. Ba naman nakakagulat ka naman. Pasensya na po kayo. Magugulatin ho talaga tong kapatid ko eh. Sorry po. Babayaran na lang po namin yung mga natapong sabaw. Hindi bale. Paubos na rin naman yon. Ayos lang. Pero wag nyo nang isama yan sa video ha. Baka isipin pa nila. May mali sa pagkain namin. Ay hindi po. Hindi po, Tita Selly. Hindi namin isasama yon. Saka masarap naman po. Halata namang pong nasarapan kami. Baka pagod lang si Yana kaya kung ano-anong naiisip. Ayos ka nga. Ano bang pinagkakagawa mo? Pero ate, hindi naman ako magsisinungaling sa'yo. May nakita talaga ako. Hayaan mo na nga yun. Baka namalik mata ka lang. Sorry ka na lang. Mamaya na natin pag-usapan yan. Nakakahiya. Sorry po, Tita Selly. Tito Istong, hindi ko po sinasadya. Nagitla lang po talaga ako dun sa nakita ko. Pasensya na po. Ayos lang yan ah. Pero, yung lasa ba? Anong lasa? Ayos naman po. Masarap po. Aba dapat lang. Kung hindi nyo gusto, hindi na namin kayo pauuwiin. Ho? Ibig sabihin ng asawa ko, hindi naman kayo pa uuwiin hanggat hindi swak sa panlasan yung mga pagkain namin. Ganun po ba? Pero swak naman po. Kaso speaking of, mukhang hindi na po talaga yata kami makakauwi ngayon. Ay oo. Oo. Hindi kayo pwede bumiyahe ngayon. Saka, may mga ipatitikim kami sa inyo bukas. Pwede niyong ipakita mismo kung paano kami magluto. Pati ang mga ginagamit naming panamya. Pero ang problema ho wala kaming matutuluyan. Kaya babiyahe sana muna kami pabalik para makahanap ng titirahan dyan sa may bayan. Nako, hindi ko ba nasabi sa inyo? Hindi nyo na kailangan problemahin yan.
Siyempre naman, may nakahanda kaming matutuluyan ninyo. May maliit kaming kwarto doon. Maayos naman yon. May CR, kama, lababo at may kuryente rin. Pwede kayo ron. Kung gusto niyo magpahinga, pwede na kayong pumunta ron. Ano? Nakakahiya naman po sa inyo, Tita Selly. Ba't naman kayo mahihiya? Bisita namin kayo. Ko, thank you po. Ano yan Tara na ba? Ate, sure ka ba? Bakit hindi lang tayo mag-check-in? Makakatipid na rin tayo dito, Yana. Lika na. Isang gabi lang naman siguro. Tita Selly, sige po. Mauuna na ho muna kami ron. Bukas na lang po ulit. Salamat po sa sabaw, ha? Saka na lang po namin i-upload pag na-video na po lahat ng pagkain. Ay, oo naman. Sige lang. Teka, Istong, ihatid mo na sila dun sa kwarto. Thank you rin sa inyo, ha? Bukas ulit. Yana, Jade. Sige po. Bye-bye po. Tara, sumunod kayo sa akin. Ilang metro lang ang layo ng bahay at karinderya ni na Tita Selly sa tinuluyan namin. Hindi nga lang tanaw dahil tabon ng mga puno at ilan pang bahay. Wala namang imik si Tito Estong nung hinatid kami. At matapos na pumasok at mag-ayos ng mga gamit, bigla kong naisip pag-usapan kung anong meron sa kapatid ko. Ano? Hindi ka ba magsasalita dyan? Ano ba kasing nararamdaman mo? Bakit ganun yung pinakita mo kanina? Nakakahiya. Ate, promise, mamatay man ako. May mukha talaga lumabas sa kutsara. Matalim pa yung titig niya. Alam mo yung ganun sa mga palabas? Ganun siya. Ayan, kakanood mo yan ng horror movies eh. Wala yun, ano ka ba? Nakakahiya kina Tita Selly, ang babait nila oh. Pero hindi ka ba nagtataka, ate, na parang too good to be true yung ugali nila? Kumbaga, hindi naman nila tayo kilala masyado. Tapos ganito yung trato nila. Grabe ka naman mag-isip, Yana. Syempre, natural lang naman sa mga Pinoy ang maging mabait sa mga bisita. Saka, hello, sila kaya yung nag-request nito. Basta ate, suspicious talaga sa akin noong una pa lang. Si Tito Istong parang mysterious. Like, may laman yung sinasabi. Tapos, yung prank nila, napaka-weird. Kaya nga, prank eh. Alam nga namang maging obvious. Palabiro lang siguro yung matandang mag-asawang yon. Huwag mo na nga silang pag-isipan ng masama. Hindi naman sa ganon, ate. Totoo naman na thankful ako sa kanila. Masarap yung sabaw. Tapos mabait nga treatment nila. Nahihirapan lang ako magtiwala pa. Kilala mo naman ako kapag may ibang nararamdaman eh. Oo, gets ko naman yun, Yana. Pero, trabaho natin yung isipin mo. Yung kikitain natin at yung ipapalabas nating video. Act professional na lang, para walang gulo. Makisama na lang tayo, kasi tayo rin naman ang makikinabang, di ba? Yes, ate. Alam ko naman yun. Hindi ko lang talaga mapigilan, pero hayaan mo. Baka tama ka nga. Baka pagod lang ako. Sana. Ay oo, mabuti pa magpahinga ka na muna dyan. Check ko lang yung video kanina. Ikakat ko na yung ibang parts. Humiga nga si Yana at nagumpisa na akong manood ng video. Pero sa may kalagitnaan, biglang naputol ang video at nag-black out yung camera. Ay nako, ano ba nangyari dito? Biglang nagdilim. Diyos ko, sana naman hindi nabura yung mga clips. Ate, ano yan? Ang sakit sa tenga eh. Bakit nagkaganyan yung camera? Hindi ko nga alam eh. Bigla na lang nag-black pero bukas naman. Sinubukan kong i-restart pero ganyan pa rin eh. Hindi ba yan nabasa ng sabaw kanina? Hindi naman. Nakalayo yan kanina eh. Ay, paano kaya yan? Number 1, kailangan pa naman natin yung camera. Diyos ko. Patayin na ako, ate. Yan o, tingnan mo. Ay po! Sino ka? Sino ka? Sino ka? Oh, yan na. Diyos ko. Mahuhulog yung camera. Ano ba? Ate, yung mukha ng lalaki kanina, nandiyan sa camera. Ate, nandyan siya. Ha? Ano mo ka? Namatay nga yung camera pagkabitaw mo.
Teka nga, ano bang pinagsasasabi mo? Ayun, gumana na. Diyos ko. O ano mukha, Yana? Wala namang mukha dyan. Eh ate, meron talaga. Promise, meron nga. Ewan ko sa'yo. Humiga ka na nga ulit dyan. Pagtitripan mo pa ako eh. Inayos mo lang yung camera eh. Buti na lang naayos mo. Tsaka nandito pa naman yung mga clips. Ay, thank you Lord. Ate, hindi ko inayos yan. Mukha talaga yung nakita ko pagkakapit ko. Hindi ako nagbibiro. Eh, basta, naayos na. Hindi rin ako nagbibiro, no? Gulong-gulo na ako sa'yo. Magpahinga ka na nga lang. Susunod na rin ako. Ate naman eh. Isa. Patuloy na umingit si Yana noon at hindi ko talaga siya maintindihan. Ewan ko ba kung saan nanggagaling yung mga nararamdaman at pinagsasabi niya. Basta natuwa ako nang maayos na ang kamera kaya nakapagpahinga na rin ako. Kinabukasan maaga rin kaming nag-ayos at naglakad papunta sa karinderya. Pero bago pa kami maupo, naharang kami nung matandang wala sa sarili. Mali! Huwag na kayong tumuloy! Huwag na! Huwag na! Ate, siya na naman. Nandiyan na naman siya, ate. Kung ano-ano na namang sinasabi niya ni Yana, huwag mo na lang pansinin. Tama, ganyan talaga yung matandang yan. Maupo na muna kayo dyan, hindi pa ako nag-i-start. Tita Selly, sige po. Pero tita, sino ho ba yung matandang yan? Ano nangyari sa kanya? Bakit ganyan po yung mga sinasabi niya? Tipaseng yan, ewan ko rin dyan. Wala na kasi ang anak niyan, kaya nagkaganyan na. Wala nang kasama sa buhay yan eh. Kaya siguro nagkaroon ng tilil eh. Kawawa naman po. Anong kawawa? Pero wisyo nga yung mga yan eh. Ang ingay-ingay niyan lagi. Ay, Pasag! Chuma! Umalis ka rito. Nakakamalas ka ng araw. Alas! Matitikman ninyo ang pait ng isang anak. Nakarumal-dumal pinaslaw. Walang katarungan. Matitikman niyo ang kapangyarihan ng mga nakalimot sa mga alaala. Ganon din yung sinabi niya nung nakaraan, di ba ate? Oo nga, hindi maintindihan eh. Nako, ganyan talaga yan. Paulit-ulit lang naman yan. Mga hayop kayo! Mga demonyo! Ibalik ninyo ang anak ko! Ibalik niyo! Sa ngalan ng mga bulong, sa tapang ng mga hindi takot, may rason ang lahat. Mga kalansay, ang dahon, mga kaluluwang naghihigahos. Sa kapangyarihan ko, matatapos ang kadiliman. Hoy, umalis ka na, Pasag! Alas! Nagkakamali kayo. Nagkakamali kayo! Ayun, kumaripas na. Mabuti naman. Ang creepy talaga nun ate. Nakakaawa pero medyo nakakatakot din talaga. Hindi naman ho ba yun nananakit, Tita Selly? Pero hindi naman tayo sinaktan nung kahapon. Baka nagkataon lang na hindi nanakit. Pero may kwento-kwento na nanggugulo yan sa gabi. Saka talagang nakakarindi. Kung ako sa inyo, iiwasan ko yung babaeng yan kasi mahirap na. Bakit ho, Tito Estong? Alam nyo na, baka may lahi yan. Lahing? Ano po? Ano ka ba, Estong? Tatakutin mo lang yung mga bata eh. Wala yon, huwag niyo nang pakinggan yung tito niya. Pero totoo, mag-ingat kayo sa matandang yan. Kasi hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin. Pero sa pakiramdam ko naman, magaan yung loob ko. Mas nangingibabaw talaga yung awa ko dun sa lola. Sana umayos na siya, no? Ako, hindi pwede. Pasensya na, malakas yata ang boses ko. Ate, Bakit po hindi pwede? Shhh! Tamo, hindi na yata pwedeng maayos pa si Paseng. Kasi hindi naman nagagamot, wala nang mag-aalaga eh. Pero hayaan nyo na yun. Matanda naman na yun eh. Naka-ready na ba yung camera nyo? Ready na rin yata yung... Ay, hindi.
Hindi ba sila pwede pumasok kayo, Sally? Mamaya na lang. Ala, bakit po? Oo nga pala. Nakalimutan ko. May kailangan pa pala kaming ayusin. Mamaya na lang hapon siguro. Pero yung mga iyahain ko sa inyo ngayon, i-video nyo, ha? Ay, okay po. Pwede rin naman po. Nagkatinginan lang kami ni Yana habang nagsaset up at kinukuha ko siya sa tingin. Kako umayos na lang muna siya at kalimutan na si Lola Pasing at ang inasal ni na Tito Estong. Maayos ang naging pagkain namin nung umagang yon, pati na rin nung tanghali. Hanggang sa dumating ang hapon kung kailan uumpisahan ng lutuin ng panghapunan. Pwede na rin daw i-video ang pagluluto. Kaya pagkatapos mag-setup ay pumasok na rin kami sa may lutuan nila. Wow! Look guys! Aliwalas sa cooking area ni Tita Selly. At in fairness, hindi amoy sebo o amoy karne, ha? Correct ka dyan, ate. Hindi katulad sa mga ibang karinderyano. Tita Selly, ano ho bang sekreto niyo rito? Matyagang paglilinis lang talaga. At may ginagamit din kaming air freshener. Kaya ganon. At saka, yung mga karne naman namin nandun naman yun sa loob ng malaking freezer namin. Sa cold storage room. Grabe! May cold storage room talaga sila kung saan nakalagay yung mga ginagamit nila pang luto. Tingnan. Ay, hindi pwede. Diyan lang kayo. Tingnan nyo lang maigi ang lutuan. Hindi kayo makakalagpas dito, ha? Ate, ano meron doon? Bakit bawal? Yan mo na. We understand po, Tito. Pero bakit ho ba hindi pwede? Maganda rin naman sanang ma-feature namin yan. Kasi unusual to para sa mga karinderya. Basta, Alam nyo kasi mga iha, may mga secret ingredients din kaming itinatago doon. Kaya nga secret no? Kumbaga, hindi talaga pwedeng makita ng kahit na sino. Ganun po ba? Ayos lang po. Sige po, ikakat na lang po namin yon. Ano po bang lulutuin nyo ngayon? Ito ang version namin ng dinuguan dito sa baryo, mga iha. Siguradong iba to sa nakasanayan ninyo. Wow! Dinuguan pero with a twist. Excited na ba kayo, guys? Halika kayo, tingnan natin kung paano ito lutuin ni Tita Selly. Siyempre, gigisahin natin tong sibuyas Tagalog at luyang itim. Kasama na itong abo ng dahon ng saging. Oo? Ano ang mga ingredients niyan, Tita Selly? Bakit po wala man lang bawang? ano bawa? Ano luya? Wala yan dito. Bakit po kayo sumisigaw? Nagtatanong lang naman po ako. Ate, Pasensya na. Pero, ba't nga ho ganyan, Tita Selly? Ganyan kasi yung nakasanayan namin. Mas masarap yan. Mas nanunuot sa karne. At mas nakapagpapalambot ng mga laman loob. Di ba ganun yung dinuguan sa inyo? hindi ho. Ganun kasi rito. Pero bago ko ilagay yung mga yon, uunahin ko muna itong pinagpakuluan. At saka ang sariwang dugo. Tita Selly, ba't ganun yung dugo? Parang ang pula-pula. Ganyan naman talaga ang mga dugo Ito kasi yung nakuha namin katas ng dugo Pero, ganun naman ang ginagamit namin lagi. Masarap ito. Ngayon, bago pa kumuluya, ilulubog ko na ito mga lamang loob at karne. So guys, ayan na, mukhang malapit na sa katotohanan ng dinuguan. Mabilis pala tong version nila, tita. Oo, napakuluan na kasi at nalasingan na itong karne kaya ganon. Pagkatapos naman kumulo niyan ilalagay ko na yung itim naming asin. Saka ilang pampalasa kami mismo ang gumawa. Guys, kita nyo naman. Pathetic talaga to kasi lahat ng ingredients kakaiba. May itim na asin pa at homemade spices. Perfect talaga to. Hindi ba, Yana? Ate. Oh, paano kaya na? Ano nangyari? Hindi ko alam, tita. Bigla na lang siyang pinawisan.
Yung karne! Yung karne nakita ko! Ano? Ano nakita mo? Ate, mabalahibo yung karne. Saka, parang hindi galing sa hayop. Bakit ganun ho yun, tita? Anong karne ho ang inilagay ninyo? Pinagsasabi mo, Yana. Teka, Yana. Kanina ka pa, ha? Ano? Nagpunta ba kayo rito para i-picture ang pagkain ko? O parang sinisiraan nyo lang yata eh. Anong ibig sabihin nito? Ay, hindi po tita, hindi po. Yana, umayos ka nga. Pero ate, hindi magsisinungaling ang mga mata ko. Kitang-kita ko talaga na balbon yun. Kasama pa ang balat na parang sa tao. Hoy, hindi na yan nakakatuwa. Parang sinasabi mong karne ng tao yung ginagamit namin ah. Hindi ko gusto yan, Jade. Yan ah, ha? Pinatuloy namin kayo rito. Pinakain at binabayaran ko naman kayo. Yan pang igagantay nyo. Sorry po, tita. Baka masama lang po ang pakiramdam ni Yana. Babalik na lang ho kami. Sorry po talaga. Babawi po kami. Halika na nga, Yana. Aba, hindi pwede. Kailangan nyo kainin ito. Ho? Hindi. Sige, ayos lang. Pakalmahin mo yung kapatid mo. Mahaba naman ang pasensya ko. Naiintindihan ko naman ang nangyari. Baka maselan lang kayo. Pero sana hindi na ito maulit. Huwag niyo naman kaming pag-isipan ng masama. Hindi naman namin kayo ipapahamak. Sige po, tita. Sorry po ulit. Tara na, Yana. Pero ate, Halika na. Doon na tayo mag-usap sa tinutuloyan natin, buisit ka. Patayin mo na muna yung camera. Nagdadabog akong akay-akay si Yana pauwi. Hiyang-hiya ako nun. Kaya pagpasok pa lang ng bahay, nakakunot na agad ang noo ko nang humarap ako kay Yana. Hindi ba sinabi ko nang mag-act professional ka lang? Ano na naman yun, Yana? Diyos ko naman, nakakahiya ka. pero ate, hindi kasi ako nagbibiro. Sinubukan ko namang umayos eh. Pero ang weirdo-weirdo talaga. Connected kaya lahat. Tingnan mo yung mga sangkap nila, kakaiba. Tapos yung karne, promise ate, mabalbon talaga. Hindi mo ba nakita? Kahit panoorin pa natin ulit sa video eh. Pero hinayaan mo na lang muna sana. Gumawa ka pa ng eksena eh. Ate naman, ayoko naman eh. Pero hindi kasi mapigilan. Nakakabigla talaga. Ano magagawa ko? Ewan ko sa'yo. Hindi kita maintindihan. Ganyan ka naman na bago pa tayo pumunta rito. Di ka man lang makisama. Ate, ang kulit mo. Bakit ba hindi mo ako paniwalaan? Sinusubukan ko nga. Sadyang ang fishy lang talaga ng lugar na to. Saka sina Tita Selly. Pakiramdam ko talaga may tinatago sila. Bakit hindi lang natin panoorin ulit yung video? Para naman maipakita ko sa yung tama ako. Ay na nga yung camera. Saan bang part yun? Mainit nyo lang ang lutuan. Wait ate. Perfect talaga to. Tingnan mo. Ibalik mo doon sa part na pupuntahan sana natin yung storage room. Ay, dito pwede. Diyan lang kayo. Ay, tignan nyo lang maigi ang lutuan. Hindi kayo makakalagpas dito, ha? Jan, stop mo. Tingnan mo yung mukha nila. My God! Kabadong-kabado sila, oh. Halatang may tinatago sila, ate. Oo nga no. Suspicious nga yun pero kasi na-explain naman nilang bawal, Yana. Kailangan nating respetuhin yon. Wait. Doon na muna sa sinasabi mo. Saan nga ba yun? Doon yun sa inilagay niya na yung karne, ate. Sige lang, skip mo lang. Sige pa. Sige pa. O, ayan. Yan yun. Oo. Napakuluan na kasi at nalasingan na itong karne kaya ganon. Pagkatapos naman kumulo niyan ilalagay ko na yung itim naming asin. Saka ilang pampalasang kami mismo ang gumawa. Ayan. Ate, pause mo dyan. Tingnan mo. Ano yan, ate? Ha? Ano yan? Oo nga no. Ano nga yan? Sabi sa'yo eh. Mabuhok-buhok nga. Hindi kaya baboy ramo yan?
O baka wild animal talaga? Pero ate, bakit hindi nila masabi kung ano? Bakit hindi sila umamin? Tas, skip mo na konti. Makikita mo yung mukha nila dyan, ha? Kung gaano kagalit. To the point na parang hindi naman makatuwiran pagkagalit nila. Oo, gets ko naman na gumawa ako ng eksena eh. Pero facts lang naman yung sinabi ko. Anong sinasabi mo, Yana? Di ko alam. Hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. Eh ate, basta tingnan mo na lang. Nasaan ba? Yan oh, yung pinipilit tayong kumain. Tingnan mo si Tito Istong. Hindi ba parang sobra naman yung galit niya? Ganyan din siya kapag naninigaw eh. Di ba parang nakakatakot? Oo nga, no. Parehas din nalilisik yung mata nila. Ba't kaya ganyan? Kaya nga ate, sabi ko sa'yo, may kakaiba sa kanila eh. Baka nagpapakitang tao lang yung mga yan. Umuwi na tayo ate. Natatakot na ako sa mga nangyayari rito eh. Teka. Hindi pwede. Hanggat hindi tayo nakakasigurado. Baka maling akala lang to, Yana. Promise, may reason talaga yung pagpunta natin dito. Hindi pa tayo pwedeng umalis. Ano pang hihintayin natin ate? Hihintayin pa ba natin mapahamak tayo bago tayo umuwi? Hindi naman sa ganun, Yana. Kasama mo naman ako eh. Kaya sisiguraduhin kong hindi tayo mapapahamak. Pero, mahirap din kasi magsalita ng tapos. Magtataka din yung mga yon. Saka mukhang ayos naman si Tita Selly. Tingnan mo dun sa sinabi niyang ayos lang. Hindi. Sige, ayos lang. Pakalmahin mo yung kapatid mo. Mahaba naman ang pasensya ko. Shit! Ano na namang nangyayari dito? Nagloko na naman, Diyos ko. Ate! Yana! Sino to? Ate! Yan yung mukhang sinasabi ko! Manginig-nginig kong binitiwan yung kamera. Pero bigla namang nagpakita sa mismong harapan namin ang nakalutang na kaluluwa. Malabo at mapusyaw ang itsura, pero halatang lalaki ito na nakasuot ng pampatay. Doon na nawala ng malay si Yana sa takot, samantalang ako'y pinilit humarap sa kanya. Yana! Sino ka? Anong kailangan mo, ha? Pakinggan mo ang kapatid mo. Tulungan mo kami mga nangamatay sa kamay ng mga demonyong yon. Ha? Nasaan ka? Bakit bigla ka naglaho? Hindi totoo ang mga pinapakita nila, Jake. Buksan mo ang mga mata mo, ang puso mo, at ang mga tenga mo. Damin mo ang mga pangyayari sa paligid. Pakinggan mo ang mga dapat mong pakinggan. Kayo ang daan para matapos ang kalbaryo naming ligaw ng mga kaluluwa. Sila ang may sana. Sila. Ha? Ano bang sinasabi mo? Alam ko wala kang takot. At ang hinahanap mong rason, ito na yun. Makinig ka sa kutob ni Yana. Ang mga aswang na yun ang tunay na kalaban. Mamamatay tao. Ang mga hinaain nilang mga pagkain ay dugo at laban ng mga taong pinaslang nila. Imulat mo ang utak mo, Jane. Tulungan mo kami. Tulong. Lumayas ka! Lumayas ka rito! Biglang nagpakita sa mismong mukha ko ang dugo ang itsura ng lalaki. Napapikit na lang ako noon at hiningal hanggang sa tumahimik ang paligid. Nawala ang mabigat na presensya at maya-maya pa, nagising na rin si Yana. Ate! May multo, ate! May multo! Yana, kumalma ka. Ako to. Wala na siya. Pero tama ka. Multo nga siya, Yana. Sabi sa'yo, ate, halika na! Umuwi na tayo, please! Teka, Yana. Hindi pwede. May sinabi ang multo sa akin eh. Tungkol to kina Tita Selly. Humihingi sila ng tulong. Mukhang may atraso ang mag-asawa sa kaluluwang yun. Basta, may sinasabi siya tungkol sa pagpatay. Ate, di lalong dapat wag na tayo magpatagal pa.
Paano kung pakinapalayan ng mag-asawa? Baka may sa demonyo mga yun. Kailangan natin kumpirmahin, Yana. Samahan mo ko. Sisilipin natin sila ngayong gabi. Tutal, maghahating gabi na rin naman. Check natin kung anong ginagawa nila para ma-confirm lang. Kailangan pa ba yun, ate? Hindi pa ba sapat na confirmation yung multo, yung mabalbong karne, saka yung mga inaasa nila? Lalo na yung si Tito Stone. Baka kasi mas mapahamak pa tayo kung lalapit tayo sa kanila. Pero yun lang naman ang paraan. Kasi pwede rin namang may ibang nilalang na pinaglalaroan lang tayo rito. Paano kung mabait pala talaga si na Tita Selly? Ang hirap na rin kasing paniwalaan ng mga bagay-bagay ngayon. Basta, naniniwala lang ako. May isang rason ng lahat ng to. Ano? Sasamahan mo ba ako? Natatakot ako, ate. Pero may choice ba ako? Hindi ba? Wala naman. Sorry kung hindi agad ako naniwala sa'yo. Pero this time, pagkatiwalaan mo muna ako. Hindi naman kita pababayaan eh. Tumango na lang si Yana at nauna pa siyang lumabas sa akin. Dahan-dahan kaming naglakad papunta kina Tita Selly. Sarado naman na ang karinderya pero sa may likod bahay bukas pa ang ilaw at tila ba ito rin yung cold storage room. Yana, dahan-dahan lang. Huwag kang munang mag-iingay ha. Kahit anong reaksyon, huwag mo muna gawin ha. Tara na. Mukhang dito na natin malalaman kung anong totoo. Oo, ate. Huwag ka rin muna maingay. Ano? Hanggang kailan ka ba magpapakitang tao sa dalawang yon? Si Yana nakakahalata na. Sobrang daming tanong. Sarap putulin ang tila. Teka lang, hinay-hinay lang Estong. Kailangan kasing makuha natin ang loob nila para matikman nila yung lahat ng pagkain natin. Sa ganong paraan, mas mapapahina Pero sila. hindi mo rin dapat kalimutan na may mga multong nagpapakita sa kanila. Yung mga kaluluwa ng mga nabiktima natin. Ano namang magagawa ng mga yon? Kung tutuusin, mas lalo nga natatakot yung mga tao dahil sa kanila eh. E di mas pabor pa sa atin. Sigurado, matatakot din yung mga yan. Lalo na yung Yana. Kayang-kaya yun, Estong. Ano gusto mo? Magtiis tayo dito sa karne ito. Ito pa nga yung nabiktima natin nung isang buwan eh. Konting tiis na lang, Estong. Konti na lang. Makukuha na rin natin sila. Masarap-sarap pa naman to. Karne ng dalaga ito eh. Tignan mo, sarap na sarap din yung dalawa. Hindi nila alam. Bukas, malilin lang na rin natin sila at mawawala sa sariling pag-iisip. Gaya ng mga tao rito. Sa bagay, mukha namang walang alam ang mga yun sa ganito. Si Pasila talaga ang kinakatakot ko kapag bumalik ang alaala niya. Leche kasi kahit na baliw na, hindi pa rin natin magalaw. Magaling siyang albularya. Pero malabo nang bumalik ang alaala no. Nakita niya naman kung paano natin pinatay ang anak niya si Jerry, di ba? At nabanggit na rin lang. Mukhang yun yung nagpapakitang multo. Tawang-tawa talaga ako sa itsura ni Yana. Nung makita niya yung mukha. Sinabi mo pa, gigil na nga rin ako nun eh. Gustong-gusto ko na talaga silang lapain. Nako, baka ikaw pang rason kapag nahalata tayo ha. Kumalma ka lang. Kapag naman sapat na yung kapangyarihan natin. Sisiyung na rin yan si Pasing. Mukhang si Jade at Yana na lang talaga ang hinihintay nating biktima. Makokontrol na natin ang buong lugar na ito. O siya. Bilisan mo na munang magtadtad nito. Ihahanda pa natin to bukas eh. Ate, hindi ko na kaya. Shit, Yana! May tao! Lin, habulin mo! Bilis! Sina Jade at Yana yan. Wala nang iba. Wala na tayong pagpipilian. Buhay o patay. Hulihin natin sila. Bilisan mo. Sumama ka sila, tara na.
Yana, takbo! Bilisan mo! Bilis! Tumagaktak agad ang pawis namin noon matapos makitang magbagong anyo ang mag-asawa. Mukhang unggoy na halimaw, maitim, mabalahibo at naglalaway pa habang nakalawit yung mga dila. Nakakarindi yung mga angil nila kaya umiiyak kaming kumakaripas kahit hindi alam kung saan pupunta. Makulit talaga kayo, Diana. Ngayon, alam niyo na ang totoong anyo namin. Hindi na kayo makakawala. Wala kayong mapupuntahan. Hindi nyo kami matatakas. Hindi kayo makakalabas dito na buhay. Sorry, ate. Hindi ko na kinaya eh. Kitang-kita ko yung tinatadtad din ng katawan eh. Hindi ko masikmura na tikman natin yon. Pwe! Ay, sabi ko na eh. Sabi ko na. May sa demonyo talaga sila. Yana, tumakbo ka na lang. Kasalanan ko rin to. Sana pala, una pa lang nakinig na ako sa'yo eh. Hindi ko alam. Shit! Diyos ko po, tulungan niyo kami. Kahit anong tawagin ninyo, walang tutulong sa inyo rito. Wala na kayong matatakbuhan pa. Ate, anong gagawin natin, ate? Huwag kang titigil, Yana. Huwag kang titigil. Pagdasal ka. Ayun, may tao. Dito kayo pumunta, bilis! Jerry, ano naman ang magagawa ng multong yan? Mga demonyo kayo. Malapit ang katapusan ninyo. Jane, Yana! Bilisan ninyo. Dito kayo tumakbo. Jerry? Multo? Ikaw yung multo? Ate, may multo pa. Saan na tayo nito? Yana, huwag kang tumigil. Bahala na. Pakinggan na natin si Jerry. Pareho lang tayo ng kalaban eh. Ilisundan natin siya. Yana! Yana! Ate, aswang! Aswang! Ate, tulong! Nakakapit sila sa akin! Ate, wait! Sige na! Hayaan mo na ako rito! Tumakbo ka na, ate! Iligtas mo sarili mo! Sige na! Hindi, Yana. Tutulungan kita. Hindi kita iiwan. Yana! Ayun talaga kayong mga aswang kayo. Bitawan niyo siya! Bitawan niyo siya! Wala kang magagawa, Jerry. At ikaw, Jade, talagang tumigil ka pa? Pues, isasama na rin kita. Teka, sino naman ang isang yun? Yung matandang baliw. Yana, anong gagawin ko? Nay? Pasi? Sino si Pasi? Sa ngalan mo, Panginoon, palisin mo ang mga aswang nito. Bitiwan mo ang anak ko. Sa ngalan mo, Panginoon, palisin mo ang mga aswang nito. Palisin mo ang mga aswang nito. Sa ngalan mo, Panginoon. Nay, nakikita mo ako? Hindi. Si Yana. Akala niya ako si Yana. Jade, ang kapatid mo na wala ng malay. Lapitan mo. Jerry! Nasaan ka na? Yana! Yana! Umalis na kayo rito. Lecha, bakit may kapangyarihan ka na matanda ka? May araw ka rin. May araw ka rin. Hindi tayo nakahanda, Istong. Tara na! Tara na! Anak ko! Anak ko! Gumising ka, anak! Yana! Ay, Diyos ko! Anong gagawin ko? Jade, buhatin mo si Yana. Dalhin niyo siya sa bahay namin. Sumunod ka kay nanay. Jerry? Sige. Anak ko! Anak ko! Halika rito! Halika! Sinundan ko nga si Lola Pasing na tila ba matino noong gabing yon. Pumasok kami sa kubo niya at pinababa niya si Yana sa may lamesa. Puno ng gamit sa panggagamot ang bahay niya at hindi ako mapakali nun. Wala akong magawa kundi umiyak, pero seryoso niyang ginagamot si Yana. May mga pinapahid siyang kung ano-ano at mga dasal na hindi maintindihan. Hanggang sa matapos ang panggagamot at bumalik na naman sa dati si Lola Pasing.
Wala na naman siya sa kanyang sarili, samantalang kumikibo na si Yana. Ate! Ate, buhay ako! Ate! Yana! Thank you, Lord. Salamat po sa inyo, Lola Pasing. Salamat po. Salamat din sa'yo, Jerry. Kung nandito ka man. Jerry, sino? Sino kayo? Ang anak ko! Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Mga demonyo kayo! Tarumal-dumal niyo siyang pinaslang. Matitikman ninyo ang kapangyarihan ko! Sa ngalan ng mga bulong, sa tapang ng mga hindi takot, may rason ang lahat. Mga kalansay, ang dahon, mga kaluluwang lagikahos. Sa kapangyarihan ko, matatapos ang kadiliman! Ate, anong nangyayari sa kanya? Ate! Yana, umalis ka dyan. Dito ka muna. Parang nawala na naman sa sarili si Lola. Ayos na kanina eh. Ang anak ko! Anak ko! Nay! Nay! Jerry, Yung multo! Anak siya ng baliw na matanda! Jerry! Hindi ka nakikita ng nanay mo! ganun na nga yata eh. Nakakalungkot, Yana. Halimaw talaga yung mag-asawang... ano nangyayari? Bakit nahihilo ako? Ate, ako rin. Hindi ko maramdaman ang katawan ko. Ano nangyayari? Bigla kaming nanghina ng kapatid ko. Hanggang sa magising kami sa iisang lugar. Matilim at mabigat ang hangin. Doon ay nakatayo sa harap namin ang humahagulgol na si Jerry. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo kami mga nangamatay na makamit ang hustisya namin. Ibalik niyo ang alaala ng inay ko. Dahil sa parang niyo, matatalo sila Celia at Istong. Ang mga demonyong yun. Pero Jerry, anong gagawin namin? Wala kaming alam sa ganito. Sa totoo lang, takot na rin kami eh. Saka, naguguluhan pa rin talaga ako. Ano ba talagang nangyari? Bakit hindi mo agad ginawa ito nung unang punta pa lang namin? Dahil kilala ko kayo, hinahanda ko kayo sa pwedeng mangyari. Ang pananakot ko sa una ay para lang tignan kung malakas ba ang loob ninyo. At nagtagumpay dun si Jane. Kaya nahawa ka na rin, Yana. Ang totoo niyan, wala kayong kawala sa oras na tumapa kayo sa lugar na to. Bakit naman? Dumaan na rin sa akin ang lahat ng mga nabiktima nila Celia at Istong. Pero lahat sila nagpadala sa takot. Mas naniwala sila kina Celia. Kinain ang lahat ng pagkain nila kaya sa dulo, namatay din sila. Pero nasaan yung mga kaluluwa nila? Bakit ikaw lang ang multo? Dahil nasa akin ang lahat ng kaluluwa nila. Ako na ang naging manifestasyon ng lahat ng multo. Dahil ako ang una. Nung panahon kakalipat pa lang nila Celia at Istong dito, naakala namin ay mababait sila. Hindi ako nakinig sa bili ng nanay ko na lumayo. Kaya pinaslang nila ako. Pero, hindi ba malakas na albularyo si Lola Pasing? Ano nangyari? Nung makita niyang patay na ako, wala siyang ibang naramdaman kundi ang sakit. Ako ang kainaan niya kaya hindi niya kinaya. Mas nangibabaw ang lungkot hanggang sa mawala na siya sa sarili. Pero nandun pa rin ang kapangyarihan niya. Kaya hindi siya kinaya ng mga aswang. Ang kaso nga lang, naging kontrolado ni Celia ang buong baryo. Kaya ang mga tao rito, parang patay na rin. Hindi nagre-reklamo, hindi nagsasalita at walang emosyon. Lahat ay napasa kamay ng kapangyarihan nila. Eh kung ganun, may paraan ba talaga para matalo sila? Nakita niyo kung paano niya itinaboy ang mga aswang, hindi ba? Kaya niya yon. Maliban na lang kung naghanda ang mga aswang. Pero naniniwala ako sa nanay ko. Kailangan lang talagang bumalik ang alaala niya. Paano ba? Paano ba namin siya may babalik? Yan. Nakikita ka ng nanay ko bilang anak. Kaya kung po pwede, hayaan mong sumanib ako sa'yo. Tanggapin mo ko sa katawan mo at ako mismo ang kakausap kay nanay. Ito lang ang tanging paraan na hindi ko magawa-gawa noon dahil nauunahan sila kagad ang takot.
Pero kayo, alam kong kaya niyong gawin to. Yana, isipin mong kabayaran na rin to sa pagligtas ng pamilya nila sa buhay mo. Sa pagligtas nila sa atin. Wala namang mawawala eh. Pumapayag ako, Jerry. Sige, gamitin mo ko. Pagkatapos noon ay nagising na ako. Pero si Yana, nagising siya bilang si Jerry. At misteryosong ganoon din ang boses niya. Nanay, Nay, ako to si Jerry. Ang anak mo. Ikaw? Ikaw ang anak ko? Opo, Sa ngalan ng bulong. ako to si Jerry. Sa tapo ng mga hindi takot. Tulungan mo ako. Sa lahat. Alalahanin mo ang lahat, Nay. Ang dahon. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Anong tulong? Ikaw ba ang bulong? Ang dahon? Ang kalansay? Kaluluwa ka ba? Hindi ka kaluluwa. Wala kang kapangyarihan. Anak ko! Jerry, sigurado ka ba? Mababalik mo ang alaala ng nanay mo? Oh, Jane, kaya ko ito. Tiwala lang. Nay, parang awa mo na. Alalahanin mo ang lahat. Si Jerry ako, ang kaisa-isahan mong anak. Kasama mo ko sa lahat eh. Mula sa paggamot mo hanggang sa pagkuha mo ng mga halaman. Patawarin mo ako kung hindi kagad ako naniwala sa'yo, Nay. Pasensya na. Hindi ko alam na gano'n ang mangyayari. Halaman, panggagamot. Halaman, panggagamot. Nay, patawarin mo na rin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Pero may magagawa ka para tulungan ako. Para tulungan kaming mga nangamatay. Ang kapangyarihan mo bilang tanyag na albularyo. Ikaw ang susi. Iligtas mo ang Totoy Jerry mo, Nay. Tulungan mo akong makaakyat sa sinasabi mong sanktuaryo. Nay, mahal na mahal kita. Parang awa mo na. Bumalik ka na. Sanktuaryo. Totoy Jerry? Totoy Jerry! Totoy Jerry! Anak ko! Patawarin mo ko, hindi kita niligtas, anak ko. Patawarin mo ko kung hinayaan kita sa kadiliman. Patawarin mo ko kung wala akong nagawa. Pero ngayon, ipaghihiganti kita. Matitikman nila ang kapangyarihan ko, Totoy Jerry. Nay, Nay. Napahagulgol na rin ako noon habang nagyayakap pa ng mag-ina kahit na siya na talaga ang kayakap. Awang-awa ko sa kanila hanggang sa tuluyan ng mahimasmasan si Lola Pasing. Natapos na rin ang pagsasanib at bumalik na si Yana sa katawan niya. Tama nga si Jerry, magtatagumpay siya. Salamat, Jane. Salamat, Yana. Ngayon bumalik na ang nanay ko. Ituloy niyo na ang paghihiganti sa mga aswang. Makinig kayo sa kanyang mga plano. Sige, Jerry. Pambawi lang namin to. Salamat din at tinuruan mo ako maging matapang. Ngayon, tutulong na kami sa paggapi sa mga aswang na yon. Salamat sa inyong dalawa sa tulong ninyo ng pagbabalik sa mga alaala ko. Hindi ko ito malilimutan. Kayo ang dahilan kung bakit mapaghihiganti ko ng lahat ng nabiktima ng kadiliman. Maraming salamat sa inyo. No problem po, Lola Pasing. Hindi rin matatawaran ang ginawa niyo sa amin. Kaya ano pang hinihintay natin? Hindi na natin kailangan matulog. Tapusin na natin to ngayong gabi. Tama kayo. Ito na ang tamang oras habang hindi pa sila kahanda. Hindi na kailangan maghintay pa. At kahit na nawala ako sa sarili, alam ko nang gagawin ko ngayon. Ganito, makinig kayo. Susugurin natin sila at ako muna ang haharap para guluhin sila. Sapat na mga dahon para masaktan sila. At sa mga oras na yon, ihanda ninyo ang mga sarili ninyo. Tumakbo kayo sa lungga ng mga demonyo. Apo, ano naman pong gagawin namin doon, Lola? Kuhanin ninyo ang kahit anong makukuha ninyo na sa tingin nyo pagmamayari ng mga nabiktima nila at ayos sana kung may mga kalansay pa.
Mas mabisa yon laban sa kanila. Dahil sa paraang yon, gagamitin ko ang mga espiritong natitira sa mga kalansay para sunugin ang katawang lupa ng mga aswang. Mapapaalis ko ang masamang espiritu ng demonyo na nananalaytay sa kanila. Pwede rin kayo magpatulong sa kaluluwa ng anak ko kung sakali man. O Jerry, narinig mo ba yon? Oo, nandito lang ako nakikinig. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. Kung ganun, edi lumakad na ho tayo, Lola. Panginoon, bigyan mo kami ng sapat na lakas para matalo ang kadiliman. Sa pangalan mo, magagapi namin sila. Nakahanda ng lahat at matapang kaming tatlo na sumugod sa mismong labas ng bahay ng mga aswang at wala ngang pakialam ang mga kapitbahay. At talagang kayo pa ang malakas ang loob na sumugod dito. Hindi ba kayo naawa sa mga sarili ninyo? Kayo ang malakas na loob na hindi pa tumakbo at bumalik sa pinanggalingan nyo. Hindi ba kayo natatakot sa kapangyarihan ko? Ngayon bumalik na ang lahat ng alaala ko. Matitikman ninyo, higanti ko. Mga hayop kayo! Subukan mo lang, Pasi. Subukan mo lang. Talagang susubukan ko! Humanda kayo! Sa ngalan ng mga bulong, sa tapang ng mga hindi takot, may rason na lahat. Mga kalansay, ang dahon, mga kaluluwang naghihikaos. Sa kapangyarihan ko, matatapos ang kadiliman. Akala mo ba gagana yan, Pasing? Estong, sugurin mo sila, bilis! Mamamatay ka na! Akala nyo ba yan lang ang kaya ko? Yung mga dahon, pakiabot Jade, Yana! Sa ngalan ng mga bulong, sa tapang ng mga hindi takot. Meron ng lahat, mga kalansay, mga dahon. Sana, hindi ako makakala. Aray! Nangihinahit ako. Anong ginagawa mo? Jade! Yana! Ngayon na! Estong, sina Jade at Yana abulin mo. Pero hindi ako makakala. Hayop ka kasi. Mamamatay ka na! Sa ngalan ng mga bulong, sa tapong ng mga hindi takot. May rason na lahat. Mga dahon, mga kalansay. Kumaripas kami ng takbo papunta sa loob ng bahay ng mga halimaw at dumiretso kami sa cold storage room. Doon nga ay may naglalakihang freezer at mga sangkalan. Bigla ding sumulpot noon si Jerry. Sa cabinet, nandyan yung mga gamit nila. Isako nyo na, bilisan nyo. Yana, Jade. Ate, iabot mo yung sako, bilis! Ikaw na bahala maghanap ng mga kalansay kung meron man. Jerry, yung mga buto, tanda mo ba kung saan nilagay ng mga aswang na yun? Teka, hindi ko maalala. Sa freezer. Sa pinakadulong freezer. Nakasako ang mga natitira nilang kalansay. Bilis, kailangan natin bumalik. Ito nga, hawak ko na. Hawak ko na. Yana, ayos ka na ba? Oo, naislip ko na lahat. Tara na! Bilis nyo. Patayin nyo na silang dalawa. Kumaripas ulit kami pabalik at saktong naabutan na rin ng hihina si Lola Pasing. Medyo bihira na kapangyarihan ko kasi. Sinabi ko naman kasi sa'yo eh. Hindi mo kami kakayanin. Iniwanan ka na nila. Diyan kayo nagkakamali. Pinapatagal ko lang talaga dahil dala nila ang katapusan ninyo. Lola Pasing! Ito na! Akin na! Sige na! Tumakbo na kayo papalayo, Jade! Yana! Baka hindi nyo masikmurang makita ang pagpaslang ko sa kanila! Sige na! Ano gagawin mo? Ba't dala mo mga kalansay at ari-arihan nila? Nagamitin dyan natin ang mga kaluluwa ng mga yan. Sila, paano na tayo nito? Yan na! Sa ngalan ng mga balo, sa mga tapang na hindi takot, may dahilan na lahat. Sa aking kapangyarihan, tatapusin ko ang kadiliman. Kasabay ng pagkasunog ng mga katawan ng aswang, ang pagkasunog ng mga ari-arian at kalansay sa harap ni Lola Pasing. Ito ay kahit wala namang ginamit na kandila o kahit anumang pampaapoy. Pagkatapos noon, umuwi na rin kami at hindi na malayang nakatulog na pala.
Pero nagising kami ni Yana sa isang maliwanag na lugar at naroon ulit si Jerry. Jerry! Ito na marahil ang huling beses na magpapakita at magpaparamdam ako sa inyo. Dahil nagtagumpay kayo. Jade, Yana. Ano ka ba? Wala yun. Eh si Lola Pasing naman talaga ang gumawa ng lahat. Pero kayo pa rin ang naging tulay. Kaya maraming salamat sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Ipagpatuloy niyo ang tapang at lakas ng loob. Salamat din, Jerry. Maraming salamat din sa pagligtas ng buhay ko. Hoy! Yana! Jade! Gising! Nananaginip yata kayo. Halika na, kumain na muna tayo. Umiiyak kaming gumising at tila ba alam na rin ni Lola Pasing kung anong napanaginipan namin. Matapos mahimasmasan, pinakain kami ni Lola Pasing ng pagkaing sabi niya ay nakapagpapalinis ng sikmura. Ayon pa sa kanya, mawawala na ang karne at laman ng tao sa kalamnan namin. Na-video rin naman namin ang tagpong yun. Kinahapunan, umuwi na kami at sandaling nagpahinga sa pagva-vlog para isipin kung anong nangyari. Marami talaga kaming natutunan sa karanasang yon, kabilang na ang pagkakaroon ng lakas ng loob. Personally din, natutunan ko kung paano hindi rin dapat ako umasa sa sarili kong paniniwala lamang. Kailangan ko ring magtiwala sa iba dahil totoong maraming namamatay sa maling akala. O siya, hanggang dito na lang po guys. FYI, medyo kumikita na rin po ang vlog namin. Maayos naman na kami ngayon pero syempre, nandun pa rin talaga yung trauma. Kayo ho ba? May traumatic experience na ba kayo dahil sa multong biktima ng aswang? Pakikwento na lang po at babasahin din namin. Muli, maraming salamat po. And God bless sa inyong lahat. Minsan, kailangan nating painumin ng napakapait na mga gamot ang mga mahal natin sa buhay upang gumaling. Kung hindi natin ito gagawin, maaaring lumala ang sitwasyon at tuluyan silang mapahamak. Subalit, paano kung mas matinding pait pa kesa sa simpleng gamot ang hinihingi ng pagkakataon? Paano kung kailangang dumanas ng matinding hirap ang mahal mo sa buhay upang makaligtas mula sa isang masamang tao o elemento? Magagawa mo kayang iparana sa kanila ang ganong kalupitan? Itago niyo na lang ako sa palayaw kong Jeboy. Nasa Negros Oriental ako ngayon pero galing po talaga ako sa probinsya ng Sorsogon. Doon din po sa kinalakhan kong probinsya nangyari itong ikukwento ko noong 1996. Nangyari po ito noong 18 anyos pa lang ako, habang 15 naman ang kapatid kong si Pia. Isang gabi, nagtaka na lang kami nang hindi umuwi ang nanay naming si Marisa. Hinanap na namin ito sa buong lugar namin at maging sa mga karatig baryo. Pero wala talaga. Hinala ko, tuluyan na itong sumama sa kinababaliwan niyang lalaki. Matagal na rin kasi siyang may kalaguyo, kahit noong buhay pa si Tatay Istong. Subalit, iba ang iniisip ni Pia. Oy Pia, ano ba't gising ka pa? Maghahating gabi na oh. Maaga ka pa sa patahian bukas. Matulog ka na dun. Kasi, kuya, baka... Baka ano? Baka biglang umuwi si nanay? Ay naku naman Pia.
Huwag mo nang hintayin yung haliparot na yun. Hindi na babalik yun. Masaya na yun dun sa bisig ng lalaki niya. Kuya, huwag ka namang ganyan. Nanay pa rin natin siya kahit gaano pa siya kasama. Oo na, sige na. Nanay na kong nanay. Pero hindi pa rin nun mababago ang katotohanan ng isa siyang malanding babae. Ang kababuyan niya ang dahilan kung bakit inatake sa puso si tatay. At hindi na babalik ang haliparot na yun dito sa bahay. Paano makakabalik? Eh wala naman tayong ginagawang paraan para mahanap siya. Anong wala? Puspusa na nga ang paghahanap ni na kapitan at ng mga tanod. Ilang araw na nilang ginagalugad ang gubat. Pero walang Marisa dun. Hindi naman sapat yun eh. Kulang pa yun para mahanap natin si Nanay Marisa. At anong gusto mong gawin? Lumapit sa bula ang albularyo na yon? Huwag ka nga masyadong nagpapapaniwala sa mga sabi-sabi, Pia. Pinapaasa mo lang ang sarili mo eh. Nakakapagtaka naman kasing biglang nawala si Nanay, Kuya. Oo, may lalaki siya. Pero hindi naman niya magagawang iwan ang mga anak niya ng ganun-ganun lang. Kaya malakas talaga ang kutob ko na kinuha ng engkanto si Nanay. Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Basta ako, susubukan ko ang lahat ng paraang pwede. Ewan ko sa'yo, bahala ka nga. Basta matutulog na ako. Maaga pa ako sa sakahan bukas. Kinaumagahan pagising ko ng mga 6:00 na. Wala na si Pia sa bahay. Siguro ay nakaalis na papunta sa pinapasukan niyang patahian. O di naman kaya ay nasa gubat na naman ito at hinahanap si Nanay Marisa. May nakapagsabi kasing doon daw huling nakita si Nanay. Kaya may hinala si Pia na naroroon talaga ito. Baka nga raw binihag o inakit ng isang engkanto. Pasado 10:00 naman ay lumakad na ako papunta sa sakahang pinagtatrabahuhan ko. Naglalakad ako noon sa may bukana ng gubat. Bagamat hindi ako papasok doon. Nasa kabilang dako kasi ng baryo namin ang koprahan. Pero nakita kong tumatakbo ang isang batang anak ng kapitbahay namin. Kita kong takot na takot ito. Animoy, may nakitang ikinawindang sa gubat. Teka, si Kakay yun ah. Anong problema nun? Parang nakakita ng multo. Kakay! Hoy! Kakay! Kakay! Kuya Jepoy? Kuya Jepoy? Kayo pala? Ano bang nangyari at tumatakbo ka? Haha? Ay, wala po! Wala! Ano ba kasing nangyari sa batang yan? Ay, makaalis na nga. Hinayaan ko na lang si Kakay noon na tumakbo palayo kasi hindi ko naman siya makausap ng maayos. Tapos, tumuloy na ako sa sakahan at binabad ang sarili ko sa trabaho. Gusto ko lang talagang alisin muna sa isip ang tungkol sa pagkawala ni Nanay, pati na ang samaan namin ng loob ni Pia. Naisip ko nga, uwian ko na lang kaya ng paborito niyang pulang bayabas ang bunso kong kapatid. Ang kaso, wala akong nadatnang Pia pag-uwi. Dapat kasi ay nasa bahay na siya ng pasado 3:00. Pero mag-5 na ay wala pa rin siya. Iniisip kong baka may tinatapos lang na tahiing damit sa trabaho. Pero lumubog na lang ang araw at sumapit ang 6:00 ay wala pa rin si Pia. Aalis na sana ako para magpatulong sa mga taga-barangay na hanapin ang kapatid ko. Nang bigla naman siyang dumating. Pia?
Pia, saan ka nang galing? Bakit ngayon ka lang? Teka, dahon ng katsubong tong hawak mo ah. Aanhin mo yan. Tsaka, bakit ang dungis mo? Pia! Hoy! Pia, ano ba? Galit ka pa rin ba sa akin? Hoy! Takang-taka ako sa kinikilos ni Pia noon, Miss Anne. Tuloy-tuloy at tulala lang siyang naglakad papunta sa kanyang kwarto. Tapos ay binagsakan pa ako ng pinto. Oo, nagkakatampuhan kami dati pa lang. Pangkaraniwan naman yun sa mga magkakapatid, pero mabilis din namang nawawala ang tampo ni Pia. Hindi siya nagagalit ng ganoon sa akin. Isa pa sa pinagtaka ko ay napakadungis ng kanyang damit. Lalo na sa bandang likod. Kinakatok ko ang kanyang kwarto. Pero hindi talaga niya ako pinagbubuksan o iniimik man lang. Hindi na nga ako nakapagluto ng hapunan noon gawa ng matinding pag-aalala. Hanggang sa sumapit ang 9:00 ng gabi. Sino ba yan? Gabing-gabi na eh. Jeboy! Jeboy, ako to. Si Nilo. Si Mang Nilo? Ano namang ginagawa ng albularong yan dito? Jeboy! Teka po, Mang Nilo! Magandang gabi sa inyo, Jeboy. Magandang gabi rin ho, Manong. Ano ho bang atin? Jeboy, tungkol sana sa kapatid mo. Nag-aalala na rin kasi yung may-ari ng patahian eh. Sakto namang madadaanan ko ang bahay nyo. Kaya ako na nagpresentang pumunta rito para mangamusta. Isa pa, hindi maganda ang pakiramdam ko rito sa bahay nyo nang matanaw ko kaninang hapon. Teka ho, Manong. Paisa-isa lang, mahina ang kalaban. Ano ho bang ibig nyo sabihing masama sa bahay namin? Iho, nag-aalala ang mga taga ron sa patahian kung bakit hindi raw pumasok si Pia kanina. Ayos lang daw ba siya? Hindi pumasok? Paanong hindi pumasok? Kakauwi niya lang kaninang bandang 6:00. Ha? Hindi raw dumating dun kanina eh. Andito ba siya ngayon? Oo, nasa kwarto niya. Pero may kakaiba ho sa kanya eh. Hindi ako kinikibo. Tapos parang tulala nang dumating. Ang dungis din ng damit na para bang natumba pahiga sa kung saang putikan. Jeboy, hindi talaga maganda ang nararamdaman kong presensya rito sa bahay niyo. Pwede ko ba siyang makita kahit saglit? Sige ho. Tuloy ho kayo. Pinapasok ko nga sa bahay ang albularyong si Mang Nilo. Napakaseryoso ng mukha nito. Tapos, pansin ko rin ang bitbit niyang putikang sako ng harina. Hinuha ko mga halamang gamot at iba pang gamit sa kanyang hanap buhay ang laman nun. Dumiretso kami sa harap ng pinto ng kwarto ni Pia. Kumatok ako. Ngunit walang tumugon. Kumatok uli ako at sinabi kong nandirito si Mang Nilo. Doon na ako nagulat kasi bigla na lang kumalabog ng malakas ang pinto. Yun bang tunog na may kung anong mabigat na hinagis sa likod nito? Nabahala ako. Kaya napilitan akong buksan ang kwarto ni Pia gamit ang susi. Ayoko sanang gawin yon bilang respeto sa kapatid ko pero hinihingi na kasi ng pagkakataon. Pagkabukas ko ng pinto ay agad kaming sumilip ni Mang Nilo. Pareho kaming napaatras
nang magsumigaw si Pia at pilit sinasarado ang pinto. Lumabas kayo! Alas! Huwag niyo ako lalapitan! Mga demonyo kayo! Labayan niyo ako! Tigilan niyo ako! Ah! Pia, ano ba nangyayari sa'yo? Hoy! Pia! Alas! Pia! Hoy! Jeboy, hayaan muna natin siya. Ang mahalaga ay nakita ko ang kapatid mo. Mukhang tama nga ang hinala ko. Hinala? Posibleng hindi na yan ang kapatid mo. Pinagsasasabi niyo, Manong. Jeboy, huminahon ka. Makinig kang mabuti sa akin. Alam ko namang hindi ka naniniwala sa mga ganito. Pero pakiusap. Sige, makikinig ako. Siguraduhin niyo lang na hindi katarantaduhan yung sasabihin niyo, ha? Totoo nga ang sinabi mo. Madumi ang likurang bahagi ng damit ni Pia. Mukhang natumba nga siya pahiga sa lupa o putikan. Malinaw din na wala siya sa sarili. Sabi ko rin kanina, di ba? May masamang presensya rito sa bahay niyo ngayon. At higit sa lahat, nagwala siya nang malamang nandito ako na isang albularyo. Diretsuhin niyo na nga ako, Manong. Maaaring kinuha ng engkanto ang kapatid mo at pinalitan ng huwad na kopya. Ano ka mo? Natumba siya sa gubat nang mawala ng malay. Pinalitan ng kopya ang katawan niya, pero pinasuot din sa kopya ang damit ng kapatid mo. At takot siya sa akin kasi alam niya ang kaya kong gawin. Hindi man ako naniniwala sa mga engkanto, ay nabahala ako sa mga sinabi ng albularyo, Miss Anne. Naalala ko rin kasi si Kakay, yung nakita kong batang tumatakbo sa gubat. Doon din kasi banda ang daan papunta sa bayan kung nasaan ang patahian. Kumbaga, kailangan pang lumusot ni Pia sa gubat na yon para makarating sa may bayan. Kung ganun, Manong, anong gagawin natin? Mababawi pa ba natin ang kapatid ko? Tatapatin kita, Jeboy. Kaya kong patayin ang engkantong kumuha kay Pia. Ang problema, mababa lang ang pag-asang maibalik natin ang kapatid mo. Pero huwag kang mag-alala. Susubukan ko pa rin ang lahat ng aking makakaya para mabawi natin siya. Hindi nga lang ako nangangakong magtatagumpay tayo. Basta, gagawin natin ang lahat bago lumubog ang araw bukas. Lumubog ang araw bukas? Oo. Kapag lumubog ang araw bukas at hindi pa rin natin siya nababawi, ibig sabihin bigo tayo. Wala akong ibang magawa noon kundi ang magtiwala kay Mang Nilo. Wala kasi talaga akong alam sa mga ganong kababalaghan at hiwaga, Miss Anne. Una niyang iminungkahi ay magpausok kami ng insenso at halamang gamot sa buong bahay. Hindi ko agad nalaman kung anong halamang gamot yon kasi tinadtad na dahon na ang kanyang nilabas. Mahigpit din niyang bilin na takpan ko ang ilong at bunganga ko. Hindi ko raw kasi pwedeng malanghap ang usok na para sa engkanto. Kumuha si Mang Nilo ng 2 paso sa kanyang bahay. Nilagay niya ang isa sa tapat ng pinto ng kwarto ni Pia at ang isa naman ay sa may bintana nito. Pagkatapos, sinindihan ng albularyo ang mga ito pagsapit ng hating gabi. Nagtakip kami ng mga ilong at bunganga namin. Kumalat ang usok sa bahay at bakuran. Sa atas ni Mang Nilo,
ay lumayo ako ng mga 10 metro mula sa bahay. Kita ko siyang lumuhod ilang metro mula sa harap ng bintana ni Pia. Saka nagsimulang mag-usal ng dasal. Pakawalan mo ang kaluluwa ng batang ito sa ngalan ng makapangyarihang Panginoon. Isauli mo sa amin si Pia. Palayain mo si Pia. Palayain mo! Pia. Pia, ayos ka lang ba? Pia. Pia! Pia, ayos ka lang! Pia! Pia! Huwag ka mag-alala, iho. Maya-maya lang ay tuluyan na rin siyang makakatulog. Kailangan nga lang nating ulitin ang pagpapausok bukas ng alas 6. Tapos alas 12 rin ng tanghali. May mga gagawin din akong hakbang para sa panggagamot. Sigurado ho ba kayo, Mang Nilo? Basta magtiwala ka lang, Jeboy. At magdasal. Tunay nga at nakatulog naman si Pia makalipas ng mahigit 1 oras. Nagpaalam din ng albularyo na uuwi muna at babalik na lang bago mag-alas 6 ng umaga. Ako naman ay hindi makatulog ng maayos. Doon na ako naglatag ng banig sa kwarto ng kapatid ko kasi ayaw kong iwan siya ng matagal. Napansin ko rin sa lapag ang 2 dahon ng katsubong. Mga dahong bit-bit ni Pia nang dumating. Tuyot na ang mga ito dahil sa usok, pero napansin kong kahawig ang mga yon ng pinausukang halamang gamot ni Mang Nilo. Kinaumagahan, bumalik nga si Mang Nilo. Dala pa rin ang kanyang sako at meron ding bit-bit na iilang tangkay ng bayabas. Pinausukan niya ulit ang bahay at nagdasal. Pagkatapos, nagulat ako nang puntahan niya si Pia. Saka inorasyonan. Pinaghahampas niya ng tangkay ang kapatid ko, habang galit na kinakausap. Tama na tong laro mo. Demonyong engkanto ka. Ibalik mo na sa amin ang batang ito. Ibalik mo na sa amin si Pia. Dahil kung hindi, hindi kita titigilan. Ito pa. Ito ang nararapat sa'yo. Manong, anong ginagawa niyo? Nasasaktan si Pia. Manong, tama na! Sabi ko naman sa'yo, di ba? Magtiwala ka lang sa akin. Kailangan kong gawin ito, Jeboy. Kailangan kong gawin ito para maibalik ang kapatid mo. Pero Manong... Tandaan mong hindi na si Pia ang isang ito, Jeboy. Hindi na ito ang kapatid mo. Ibalik mo sa amin si Pia. Ngayon na! Aray! Tama na! Tama na! Tama na! Tanggalin mo na ako! Manibaw ka! Tama na! Pia... Halos 1 oras ding pinaghahampas ni Mang Nilo si Pia noon, Miss Anne. Awang-awa nang ako sa kapatid ko, pero tiwala naman akong yun lang ang tanging paraan para maibalik si Pia sa amin. Isa pa, alam ko naman sa loob-loob ko na hindi si Pia ang nakikita ko. Nang matapos ay punong-puno na ng mga latay ang kanyang katawan. May konting bahid ng dugo rin sa kanyang banig. Wala pa rin akong napansing pagbabago sa kapatid ko. Tulala pa rin ito at hindi umiimik. Noong mag-aalas 8 naman ay pinagkape ko muna si Mang Nilo. Yun lang kasi ang kaya kong ibigay sa kanya, lalo't hindi naman kami mayaman. Subalit, naputol ang usapan namin
nang biglang may kumatok sa pinto. Sino yan? Kuya Jepoy, ako po to, si Kakay. Sandali lang. Oh, ano kailangan mo? Andyan po ba si Ate Pia? May pinabibigay kasi si nanay. Ipapatahi raw sa bayan. Ha? Oo, nandito si Ate Pia mo. Pero hindi maganda ang pakiramdam niya ngayon eh. Hindi siya makakapunta ng bayan. Ay, ganun po ba? Sige, sasabihin ko na lang po. Kamusta ka, Kakay? Ikaw pala yan. Maganda ba gising mo ngayon? Mang Nilo? Bakit kayo nandito? Kakay, may problema ba? Kuya, aalis na po ako. May halimaw! May halimaw! Ano bang problema ng batang yun? Kahapon pa yung ganun ah. Masyadong masalimuot ang araw na yon, Miss Anne. Pagkatapos kasing kumain ay bumalik na sa panggagamot ang albularyo. Napakasakit para sa akin na makitang pinaghahampas niya ng tangkay ang kapatid ko. Si Pia naman ay nagiging bayolente na rin at pumapalag kay Mang Nilo. Huminahon lang siya ulit matapos pausukan noong 12:00 ng tanghali. Mga bandang 1:00, tulog si Pia noon. Dumating ang nanay ni Kakay na si Aling Martha. At nagtatanong kung bakit daw ba parang takot na takot ang kanyang anak. Paulit-ulit daw nitong sinasabing may halimaw. Pero umuurong ang dila kapag tinatanong kung sinong halimaw. Kaya naman sinabi ko sa Ali ang nakita ko sa may gubat ng nagdaang araw. Sinabi kong baka may nakitang nakakatakot si Kakay doon. Pagpatak ng 5:00 ng hapon ay sinabihan na ako ni Mang Nilo na malapit nang lumubog ang araw. Ang problema, mukhang hindi pa rin isinusuko ng engkanto ang kapatid ko. Talagang matigas ka, ha? Talagang matigas kang hayop ka! Tama na! Ayoko na! Tama na! Tigilan mo na ako! Halimaw ka! Tama na! Tigilan mo ako! Dahil kung hindi, sasabog ang lihi mo! Pumapalag ka talaga, ha? Pumapalag ka talaga? Hindi kita titigilan hanggat hindi ka namamatay. Mamamatay ka! Ano ba? Mamamatay ka! Tama na! Ayoko na! Tama na! Wala pa rin ho ba, Mang Nilo? Hindi pa rin ba natin maibabalik si Pia? Matigas talaga ang isang to, Jeboy. Ganito na lang. Bilisan mo. Kunin mo yung langis ko sa bahay. Nag-iisang malaking bote lang yon na nasa altar. Kunin mo yon at dalhin mo dito. Madali ka! Opo, Mang Nilo. Iniwan ko si Mang Nilo na sinisindihan ng mga pasong may insenso at halamang gamot. Kumaripas ako papunta sa kanyang bahay. Tsaka kinuha ang sinasabi niyang bote ng langis. Napahinto akong saglit sa bakuran nang mapansin kong napakaraming katsubong doon. Agad naman akong tumakbo pabalik sa bahay, subalit malayo pa man ako ay bigla akong sinalubong ni Aling Martha.
Jeboy! Jeboy! Aling Marta, pasensya na po. Aling Marta, nagmamadali ho kasi ako eh. Halika muna rito. Bilis, may kailangan ka malaman. Po? Ano po ba yun, Aling... Si Nilo, huwag kang magtitiwala sa kanya. Isa siyang demonyo. Ano pong... Nagsalita na si Kakay. Nakita raw niyang nilalapastangan ng lintik na albularyo niya ng kapatid mo sa gubat. Kahapon daw ng umaga. Ano ka mo? Pero... Jeboy, huwag kang magtitiwala sa hayop na yon. Bilisan mo, ilayo mo siya sa kapatid mo. Sige na, huwag kang mag-alala. Pupunta na ako sa barangay, tapos susunod na kami ron sa inyo. Miss Anne, kulang na lang ay lumipad ako para makarating agad sa bahay. Tanaw kong umuusok na ang bahay namin, ngunit hindi ito yung usok na nagmumula sa mga paso. Sinunog ng demonyo ang bahay namin. Pia! 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 Pia, sumagot ka! Pia! Pia! Miss Anne, nadamay nga si Pia sa pagkaabo ng bahay namin. Habang nagluluksa ay napagtanto ko rin kung gaano ako kahangal. Kung gaano ako katanga at naniwala ako sa panlilinlang ng albularyong demonyo. Ang halimaw na gumagamit ng masamang halamang gamot ng katsubong para lalong sirain ang isip ni Pia. Kaya naman hindi ako tumigil noon sa paghahanap sa kanya. Ginalugad ko ang buong baryo namin at ang katabi nitong gubat. Hayop ka! Hayop kang demonyo ka! Pagsasamantalahan mo yung kapatid ko, tapos ano? Tapos pahihirapan at papatayin mo? Hayop ka! Demonyo! Teka, Jeboy! Magpapaliwanag ako! Makinig ka muna sa akin! Ang kapatid ko, si Pia! Hindi ba siya nagmakaawa sa'yo, ha? Nagmakaawa siya sa'yo, pero hindi ka nakinig kasi halangang bituka mo! Jeboy, makinig ka naman, ano ba? Ilayo mo yung patalim. Matalas yan. Patawarin mo na ako. Sige na. Hindi. Isang bagay sa'yo. Ito pa. Masunog ka sa impyerno. Napatay ko nga po sa saksak si Mang Nilo noong araw na yon, Miss Anne. Ang totoo, kalalaya ko lang noong 2021. Nakulong ako ng mahabang panahon dahil sa pagpatay ko sa albularyo. Pero kung akong tatanungin, ayos lang. Ang mahalaga, naipaghiganti ko ang kapatid ko. Naipaghiganti ko si Pia. Ang kapatid kong hindi ko man lang naipagtanggol noong kailangan niya ako. Sa ngayon ay nandirito na nga po ako sa Negros Oriental. Sinusubukang bumuo ng isang bagong buhay bagamat hindi ko na iniisip na bumuo ng sariling pamilya. Hihintayin ko na lang ang aking kamatayan kung kailanman ito itinakda ng Panginoon. Hanggang dito na lang po. Gumagalang, Jeboy. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Dara Constantino.
Sana girl, makamove on ka na sa heartbreak mo. Kay Roxy Petzold, Ja Barakiel, Laling Cruz, Liza Sachi, Henry Navarro, Rhea May Lasco, Emmanuel Garcia, Luz Dantes, Andro Luyan, Simon, Daniel. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment mula kina Nanette Panessa at Nene Baloyo. Sabi ni Nanette, "Good morning po KT at ST from Abu Dhabi. Inaabangan po namin lagi ang mga kwento nyo habang nagtatahi po kami sa shop namin. Shoutout naman po sa mga kawork ko sa Al Hudayriyat Tailoring Shop. Sana tama yung pagkakasabi ko. Al Hudayrat Tailoring Shop. Ingat po kayong lahat. Lagi po kaming nakaabang sa mga kwento nyo. God bless you all." Sabi naman ni Nene, "Hello po KT team. Happy listening all the way from Hong Kong. The best po ang mga content nyo. More power po and God bless everyone." Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot. Ito ang inyong lingkod, Miss Anne. Nagpapasalamat.